Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Nakakagulat, humataw si ACT-CIS representative na walang iba kundi si Erwin Tulfo sa Octa Research Senatorial Preferences Survey bilang nangungunang senatorial bet para sa 2025 election sa isinagawang survey mula March 11 hanggang March 14, 2024. Nakakuha ng 58.4% na suporta ang dating kalihim ng Department of Social Welfare and Development. Sinundan siya ni dating Senate President Tito Soto na may 51.7%, Senator Bongo na may 49.9%, si Ben Tulfo na may 42.5% at ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na may 38.1%. Samantala ay pinapaboran pa rin bilang senatorial candidate sina dating Senator Ping Lacson, Senator Bato de la Rosa, dating Senator Manny Pacquiao, Senator Bong Revilla Jr. at Senator Amy Marcos. Napansin ng Octa Research na ang survey field work na isinagawa gamit ang face-to-face na panayam na may positive free na porsyentong margin and error sa 95% na antas ng kumpiyansa. Makikita ang dalawang Tulfo ang lumalabas na pangalan para sa senatorial race sa darating na halalan. Subalit sinabi naman ni Erwin Tulfo na wala siyang plano pa sa ngayon na tumakbo. Pero nagpapasalamat daw siya sa mga suporta at tiwalang ibinibigay ng marami sa ating mga kababayan sa kanya. Ayon pa sa kanyang inilabas na official statement and quoted, "I want to emphasize that while I deeply appreciate the sentiments of the public, my primary focus remains on fulfilling my duties as the representative of the ACT-CIS party list. My commitment to advocating for the interests and well-being of the Filipino people remains unwavering through my work in the House of Representatives. I assure you that I will continue to dedicate myself tirelessly to addressing the critical issues facing our nation and upholding the principles of good governance and public service. Once again, I extend my sincere gratitude to all those who have supported me and I pledge to continue working diligently to earn and maintain your trust. Thank you." End quote. Samantala ay wala daw di umanong plano si Senator Rapi Tulfo na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 national election. Ito ay ibinahagi ng kanyang kapatid na walang iba kundi si Erwin Tulfo matapos lumabas ang survey sa Pulse Asia kung saan ay statically bet sa pagkapangulo sina Senator Rapi Tulfo at Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ayon kay Erwin Tulfo ay malaking sakit sa ulo lamang di umano ang pagtakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028 national election. Muli ding iginiit na nasabing kongresista na wala din daw siyang planong tumakbo sa mas mataas na posisyon. Ito ay kahit na nanguna pa siya sa isinagawang senatorial survey sa Pulse Asia. Ayon pa sa kanya ay tututok na lang daw di umano siya sa kanyang trabaho sa Kamara, lalo at parehas lang din naman ito sa ginagawa sa Senado. Dahil nga di umano dito ay marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na maaaring isa lamang daw di umano itong taktika ng mga Tulfo para hindi sila maagang atakihin ng kanilang magiging kalaban sa darating na halalan. Gayon pa man ay isang pamilya naman ang nabubuhay muli sa politika at ito ay walang iba kundi ang mga Tulfo. Ang pamilyang Aquino ay literal na sinipan ng mga marami sa ating mga kababayan. At ngayon naman ay ang pamilyang Marcos dahil na din di umano na hindi natupad ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang mga pangako at hindi nito nalinis ang pangalan ng kanyang pamilya. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, samantala ang mga Duterte na pinagtutulungan ng lahat ay malinaw pa rin na malakas sa taong bayan. At bukod dito ay may mga pambala pa ang mga Duterte sa darating na halalan. At yun ay walang iba kundi si Vice President Sara Duterte Carpio kung papalarin. Pagkatapos naman ni Inday ay pwede namang sumunod sa kanya si Paulo Duterte at si Baste Duterte.
Duterte. Kung magpapatuloy naman ang karera ng mga tulpo sa politika, ay malinaw na ang maglalaban dito sa darating na halalan ay ang pamilya ng mga tulpo at pamilya ng mga Duterte. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit malakas pa rin ang mga Duterte sa taong bayan dahil hindi nakalimutan ng taong bayan ang mahusay na pamamalakad ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ating mahal na bayan noong siya pa ay Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At alam din ni Digong na ang dahilan kung bakit inaatake sila ngayon ng kanilang mga kritiko dahil sa mga nasagasaan niya sa kanyang pamumuno tulad ng NPA at ng may mga koneksyon sa droga. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan. Kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, mataas pang rating mo now, Erwin Tulfo, pero pag napansin ng mga tao yung kakadikit at kakasipsip mo kay Tambaluslos, paniguradong lagapak aabutin mo. Lakas ang garbo ni Rapid Tuklong, naglaban kay Inday Sara noon pa yan. Hindi tumakbong malaking pangarap yan dahil marami yang natulungan. Tulfo, mayroon pang maraming kaso. In my opinion, yes, it is definitely a tactic. Tulfos are ambitious and it's waiting for the blessing of BBM. He wants the government coffers for his campaign. He is wise, but I hope that Filipino will see his real colors. My opinions and thoughts. Ano ba ang nagawa ng mga Tulfo? Puro lang paepa lang alam. May batas na ba silang naipasa para sa kabutihan ng mga mamamayan? Puro pasipsip lang ang alam. Sino bang pinipilit nyo sa survey? Mga marites din yung walang ginawa sa buhay kundi gawing pulutang buhay ng ibang tao. Awit proud DDS kami, subukan mong labanan si Ate Vice President Sara nang may kalalagyan ka. Diyos ko naman, sa serbisyo na lang dapat tingnan ng Tulfo. Duterte walang grandstanding at yun ang gusto ng mga Pilipino. Mangilabot nga kayo 2 Tulfo. Pag media na lang kayo, total gusto nyo laging grandstanding at mambulyaw. At saka sa mga lumabas na mga kaso nyo, ewan ko na lang. End quote. Tingnan natin mga lods ang isa sa powerful statement ni former President Rodrigo Duterte pagdating dyan sa mga nireklamo nilang human rights violation ko, no? Napay na natin totoo yung sinabi. Papalagay na natin totoo yung sinabi ng human rights. Na sino nakinabang yan? Ako. Ikaw, ako ang nakinabang. Pamilya ko. Nakinabang sila dyan sa mga patay na yun. Sino? Sawa na! Sino nakinabang? Baya kayo sa ang anak ninyo na ang bayan natin ang nakinabang. Sino nalagay sa alanganin? Ako, pamilya ko, yung buhay nila, gagantay ang mga yawa. Ikat na natin mga lods, no? Ang bigat sa dibdib. Diba? Tama yung sinabi ni former President Duterte. Sino ba ang nakinabang? Diba? Sino ba ang nakinabang sa mga ginagawa niyang disiplina, kamay na bakal, sa ginawa niyang pagtuligsa sa mga drug addict, sa mga gumagamit ng droga, sa mga masasama at halang ang bituka? Sino ba ang nakinabang? Tayo! Diba? Napaka-powerful ng sinabi ni Tatay Digong. Sino ba ang nakinabang? Kayo! Mga anak nyo! Tama no? Kasi sa totoo lang, kung intense pa talaga yung kung ipinagpatuloy pa talaga yung intensity ng pagsugpo ng droga na walang walang kauehan at kadramahan galing sa human rights ay magkakaroon talaga tayo ng matiwasay at magandang Pilipinas. Yung safe na safe kasi alam natin protektado tayo. Dito mo talaga makikita mga lods, no, na si Tatay Digong isinakripisyo niya talaga ang buhay niya, ang pamilya niya. Kasi tama yung sinabi niya. Pagbaba niya sa pwesto, pwede siyang gantihan. Diba? Pwedeng gantihan ang kanyang pamilya. Diba? So, nagiging at risk, no, yung buhay niya at buhay ng pamilya niya dahil sa pagsugpo niya, no, sa droga. Diba? Kaya ako, sa totoo lang, snappy salute. Sobrang saludo talaga ako kay Tatay Digong sa kanyang ginawang effort, no, para protektahan tayo, para protektahan ang mga kabataan natin laban sa droga. Sabi niya, naalala ng mga tao ng panahon ni Digong na kahit walang ginagawang masama, hinuhuli, pinaplantedan at pinapatay. ICC, pasok talaga ba? Oh, ba't hindi ka pa nahuli? Di ba bakit buhay na buhay ka pa? Wala ka pala eh. Dapat ikaw, kung based on your experience dapat ikaw ang nakaka-experience ng mga pinagsasasabi mo. Buhay na buhay ka pa ngayon. Yes, ang OOE nyo, ang dadrama nyo, ang sabihin mo, ang mas importante sa'yo at pinagtatanggol mo, ang mga adik,
Grabe mga lods, no? Kasi talagang awang-awa sila sa mga nahuhuli, sa mga napapatay na adik. Wow! Pero yung mga naagrabyado, minulestya, pinatay ng mga adik, wala kayong sinasabi. Pero pag ang adik na ang naagrabyado, mga masasamang loob ang mga naagrabyado, ano ang sasabihin? Planted lang yan. Inakusahan lang yan. Mabuti yung tao, bakit hinuli? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo kung meron kayong hinaing at komento At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.